Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Agimat Testing. Nung nakaraan nga ay nag-share ako sa inyo ng video patungkol sa testingan ng Agimat sa bansang Malaysia. Medyo kakaiba nga pala yung testingan nila kasi nga sila yung gumagamit ng baso, no? Tapos lalagyan nila ng tubig. Tapos ilalagay nila ron yung agimat na testingin nila. Tapos babarlin nila ito. Na kapag ka yung baso ay nabasag, ibig sabihin walang bisa yung agimat. At kapag ka naman yung baso ay hindi nabasag, ibig sabihin pasado ito. Bali dun nga pala sa mga pumapasang agimat ay medyo hindi ako kumbinsido. Kasi nga yung estilo ng ginagamit nilang baril ay hindi ganong kalakas tulad ng sa Pilipinas. Maganda sana mga ka-horror kung pagsasamahin natin yung estilo ng pagtesting ng Malaysia at saka ng Pilipinas. Yung kumbaga ilalagay nila yung testing ng agimat sa baso na may tubig. Tapos ang gagamiting baril ay yung ginagamit ni Commander Bantugan na caliber 45. Ayan talaga kapag ka hindi nabasag yung baso, talagang napakainam ng agimat na yon. Bali sa video ipapakita ko sa inyo ngayon, hindi yung mga nakapasang agimat ang pagkukumparahin natin. Bali ang pagkukumparahin natin dito ay yung estilo ng pagtesting ng Malaysia at ng Pilipinas. Kumbaga ganun pa rin, ang ipapakita ko sa inyong testingan ng Malaysia ay yung tulad nung in-upload ko nung nakaraan. At sa Pilipinas naman ay yung testingan ni Commander Bantugan. So tara mga ka-horror at panoorin natin ang video ito. So sa unang testingan ang ipapakita natin ay nanggaling sa bansang Malaysia. So ganun pa rin, yung testingan nila is mabilisan lang, wala na yung ora-orasyon pang ginagawa. So salang agad, tulad nga niyang makikita natin na sinalangan agad nila yung pagtetestingan. So ganun pa rin, may baso na may nakalagay na tubig tapos nakalagay yung agimat doon sa loob. At yung baril na ginamit nila ngayon parehas din ng ginamit nung nakaraan. Ang pagkakaiba lang ito ay may ilaw. So mas siguradong tatama yung bala, May makita natin. Nakakadalawang testing na. Yung una, sabog yung baso. Pangalawa, sabog din. Tapos ito, pangatlo na to. So panoorin natin mga ka-horror, Ayan, may ilaw, parang laser. Uy, hindi nabasag, So para sa kanila is pasado yon sa unang pagkakataon, pero hindi lang doon natatapos. Kumbaga uulitin pa rin nila ng pangalawa hanggang pangatlong beses. Sa pangatlong beses na makapasa ito, doon lang nila i-approve na talagang pasado yung agimat na yon. So yan yung may-ari nung nung agimat, si kuya. Ayan, so ganun pa rin, sasalang ulit nila. Panoorin natin mga ka-horror. So ito pangalawang beses na to na puputukan. Ayan, abangan natin yung parang may laser na ilaw tinamaan ulit pero hindi pa rin nabasag So pangalawang beses na yon. At ayan, mukhang itutuloy na sa pangatlo. Ayun, kumbaga tatlong beses siyang pinutukan pero hindi nabasag yung baso. So pasado mga ka-horror. So yan yung agimat na yun yung kakatesting lang. So magsasalang ulit sila ng mga panibagong testingin. So ganun pa rin. Ang talagang hindi lang nakakakumbinsi dito sa video ng testingan ng Malaysia yung baril na ginagamit. Kasi nga hindi siya tulad ng baril na gamit sa Pilipinas na malalakas na kalibre ng baril. Dito parang yung baril na pang-ibon lang yung ginagamit nila Pero kung tutusin, malakas pa rin naman yan. Pero syempre iba pa rin talaga yung 45 So yan pang ilang salang na to, pangatlo na yata. Ayan, pang-apat na. So panoorin natin. Ayun. So hindi na naman tinablan So ganun pa rin. Ipapakita muna yata yung may-ari. Ayan nung agimat. Ayan si kuya.
So kailangan lang ulit to ng pangalawa at saka pangatlong beses na pumasa ito para talagang may bisa yung agimat. Oh, hindi na yata isasalang. Ayan, nilagay na sa lamesa eh. Ito, panoorin natin mga ka-horror. Yun, sinalang pa rin. So, kasi yun yata yung ano nila, yung talagang rules. Tsaka gandahan dito mga ka-horror, ano, meron sila talagang lugar na testingan eh. Kumbaga, dadalin mo lang dito yung gusto mong agimat na testingin at meron na silang mga naka-ready na mga gamit. Yan, tulad nga ng nakikita natin. So, yun mga ka-horror, ano, sa pangalawa at sa pangatlong beses ay hindi na naman nabasag yung baso. So ibig sabihin talagang mahusay din itong agimat ni kuya, parang yung nauna. So yan mga ka-horror. So yun nga mga ka-horror, ano, yan yung testingan ng ginagawa sa bansang Malaysia. At ilang sandali pa ay papakita naman natin yung testingan na ginagawa sa bansang Pilipinas, at ito ay yung testingan ni Commander Bantugan. So sa bansang Pilipinas naman, ang pangkaraniwan na tinetesting ni Commander Bantugan ay medalyon. Yan talaga yung madalas niyang makikita sa mga video niya eh, medalyon. So yan, isinalang na yung medalyon, ipinatong dun sa parang kahoy, at nakita naman natin mga ka-horror, ano, kung anong baril yung ginamit niya. 45 caliber. Kumbaga sa lakas ng impact ng 45 caliber na yan, pag tinamaan yung medalyon, imposibleng hindi masira o mabutas. Pero makita nyo mga ka-horror, ano, hindi tinablan yung medalyon niya. So dito na tayo sa pangalawang testingan. Ito naman ipapakita rito kung paano masira yung medalyon. So ganun din, gagamitin niya rin yung 45 caliber, tinutukan, ayan, no. So ayan, matutukan, no? Nakita naman natin na talagang tinamaan. Sa slow mo ganun din. At ipapakita ni Commander Bantugan yung kung anong naging damage doon sa medalyon. So ayan mga ka-horror, ano, ang kapal niya, no? Sobrang kapal ng medalyon na yan, pero tingnan niyo yung tama. Oh, napingas no, di ba? Ganun kalakas yung baril na ginagamit. So dito na tayo sa pangatlong tetestingin ni Commander Bantugan. Ganon din, medalyon. So panoorin natin mga ka-horror. So ito halos tutukan din yung testingan dito, no. Ayun, kitang-kita naman na tinamaan mga ka-horror, no. Ayan, isumpa natin at sa slow mo. Bang! Ayan, no, tinamaan talaga eh. So tingnan natin kung nagka-damage ba yung medalyon. Yan, titignan ni Idol. So yun, ano, kapal ng medalyon na yan, pero nabutas sa gitna eh, no. Malupit. So para sa akin, ano mga ka-horror, mas okay siguro kung pagsamahin natin yung gagawing testingan ng Malaysia tsaka ni Idol Commander Bantugan. Kumbaga ilalagay yung agimat dun sa baso, pero ang gagamiting baril ay yung malakas na kalibre ng baril tulad na ginagamit ni Commander Bantugan. Doon talaga malalaman kung may bisa o wala yung agimat. Ano sa palagay nyo mga ka-horror? Alin sa dalawang testingan ang mas kapani-paniwala? Yung sa Malaysia ba o yung testingan ni Commander Bantugan? Kayo na po ang bahalang humusga. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo kaming muli sa mga susunod pa naming mga video.